literal nga commute na gini siya. Bigat pa ni Cagayan nga pag abot ng Iligan ba? Ang Iligan City ay kilala bilang City of Majestic Waterfalls because it is home to over 20 waterfalls, kabilang na dito ang pinakasikat na Maria Cristina Falls na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng hydroelectric power sa Mindanao. Pero ngayon ang tanong, ano kaya ang pwedeng pasyalan sa Iligan City na walang waterfalls? Kaya tara, samahan nyo kaming mamasyal sa Iligan City. So from Cagayan de Oro City, sumakay kami ng bus sa westbound terminal o kilala rin na Bulwa Terminal. So ang totoo talagang nangyari ay umulan nung umaga na papunta na sana kami ng Mambalot Falls at Tinago Falls. And medyo unpredictable kasi yung ilog pag umuulan at yun nagpasya kaming huwag na lang ituloy. Pero mamamasyal pa rin tayo ng Iligan. Yun nga lang, walang falls na kasama sa ating mga destinasyon. So if biyahero kayong nanggaling ng Luzon o Visayas, tapos namasyal kayo ng Bukidnon, Camiguin at Cagayan de Oro City, ang Iligan City is not really that far from Cagayan de Oro, mga 1.5 oras na biyahe, mararating mo na ang Iligan City, kaya pwede mo itong isali sa iyong itinerary. Mga ilang minuto pa sa ating biyahe, narating na natin ang Iligan City. Pagdating natin sa terminal ng Iligan City, sasakay tayo ng jeep papuntang city proper kasi may bibili lang tayo sa Gaisano Mall ng Iligan. Pagkatapos, pupunta na tayo sa Paseo de Santiago. Yun kasi ang unang destinasyon natin sa araw na ito. So tol, napansin ko lang habang papunta kami sa city proper, kakaiba pala yung jeep ng Iligan compare sa ibang lugar. So pagkatapos pumunta ng Gaisano, nag-book na kami ng Grab. Kasi tol, sa video na to, susubukan nating sumakay ng Grab kasi usually mga traditional modes of transportation yung sinasakay natin katulad ng jeep, rela, mga habal-habal. Pero this time, subukan nating i-grab yung mga lugar na pupuntahan natin dito. Pagkatapos ng ilang minuto, narating namin ang Paseo de Santiago. Nga pala, ang nabayaran namin sa Grab ay 91 pesos. Before makapasok sa Paseo de Santiago, nagbayad muna kami ng entrance fee na nagkakalaga ng 30 pesos each. So we are now in Paseo. Bragdiri. Tambayanan. Abin ako. Dito sa Paseo de Santiago, marami kayong activities na pwedeng gawin. Pwede rin lang naman kayong umupo habang hinihintay ang sunset while kumakain ng snack. Kasi may mga pagkain rin sila na pwede nyong bilhin dito sa loob. Pwede nyo ring subukan yung ino-offer nila na mga rides. Katapos, pwede nyong puntahan ang famous na fountain nila dito. Mas mainam if medyo nakalubog na yung araw pagpunta nyo rito. Kasi pinaiilawan nila ang lugar. And mas nagiging maganda ito sa personal at sa litrato. So ang una namin ginawa pagdating sa Paseo de Santiago, kumuha lang naman kami ng mga litrato. Pagkatapos, nag-try itong si Aya na sumakay sa go-kart na ino-offer nila. So pag sumakay kayo sa go-kart, pwede kayong magpaikot-ikot dito sa lugar. Itok na daw. Balik ka. Di siya mo. Ano sa ba? Yan ang rin.
siyang literal nga commute na gini siya. Gikan pa ni Cagayan nga pagka abot ng ikan ba. Pagkatapos subukan ang go-kart, bumili kami ng kaunting snack. Nagkataon pa na mas maganda yung sunset sa araw na iyon and sinulit na rin namin. Kumuha na rin kami ng mga litrato. Pagkatapos, pinuntahan namin yung nagte-trending na fountain nila. Pagkatapos kumuha ng mga litrato, nag-book na agad kami ng Grab papunta sa next destination. Next destination natin ay ang Fat Police sa Iligan City. And excited kami kasi napapanood lang namin ito sa mga vlogger na nakikita namin o napapanood namin sa Facebook. Pero ngayon, mapupuntahan na talaga namin. So tol, kung iisipin mo, noong early 2000, if nagko-commute tayo, kinakailangan pa nating magtanong kung paano pumunta o ano ang mga ruta ng mga jeep na sasakyan natin papunta sa mismong destinasyon. Especially if di natin masyadong kabisado yung mismong syudad. Second option tol is pwede tayong pumara ng taxi. Minsan pa tol, pahirapan yung pagpara ng taxi noon. Pero ngayon, marami nang pwedeng pagpilian if gusto mo mag-commute sa isang syudad at kabilang na doon ang Grab. Select mo lang yung pick-up location mo and search mo yung exact location na gusto mong puntahan and tol, ihahatid ka ng Grab sa eksaktong lokasyon na binook mo. Medyo gabi na rin noong nagpunta kami and mga ilang minuto lang din siya from Paseo de Santiago. Pagkalipas ng ilang minuto, narating na namin ang mismong lugar. Siya nga pala, ang nabayaran namin sa Grab ay 146 pesos. Pagkapasok namin sa loob, agad kaming binati at ginaid ng mga staff nila rito. Pagkatapos makapili ng table, mag-order na kami ng aming makakain. Maganda pala ang Fat Police pag gabi, maliban sa aesthetic yung mga pailaw nila rito, tanaw mo rin yung magandang mga ilaw ng syudad mula rito. Pagkatapos namin kumain, nagbayad na kami, nag-explore ng kaunti sa lugar at kinaumagahan, umulan. Balak sana namin puntahan ang dalawang falls dito sa Iligan City, ang Mambalot Falls at ang Tinago Falls. Pero since na umulan, di na lang kami tumuloy kasi medyo unpredictable yung mga ilog pag ganitong umuulan. Para mas masulit natin ang ating pagpunta sa Iligan City, susubukan natin ang pagsakay sa kanilang tradisyonal na transportasyon, ang Tartanilla. Ayon sa Iligan City Tourism, ang lungsod ng Iligan ay isa sa ilang lungsod sa Pilipinas at ang tanging lugar sa Mindanao na mapahanggang ngayon ay makikita mo pa rin sakali ang mga tartanilla o kalesa. Noong 1930, ipinakilala sa Iligan na isang transportasyong hinahatak ng kabayo, nakilala bilang tartanilla. Ayon sa kwento, ito ay dinala sa Iligan ng pamilyang Irmak mula Cebu. Ang tartanilla ay karwaheng may takip, may dalawang gulong at dalawang upuan na sinasaluhan ng 4 na pasahero na magkatapat ang pagkakaupo, habang ang kotsero o driver ay nasa harapan. Kadalasan, makulay at masaya ang disenyo ng karwahe. Mula 1930s hanggang 1950s, makikita ang tartanilla na masigla at masaganang naglilibot sa mga pangunahing kalye ng Iligan City. Pero sa kasalukuyan, hindi na pinapayagan ang mga karwaheng itong dumaan sa mga pangunahing kalye ng Iligan City. Ngunit makikita pa rin ito sa mga nakatalagang ruta para rito. Tuwing Setyembre, sa selebrasyon ng Diande Festival, tampok ang mga tartanilla na may makukulay na dekorasyon bilang isa sa mga pangunahing atraksyon ng festival. So pagkatapos naming matry o subukan ng tartanilla, medyo lumakas ang ulan at ang balak naming pagpunta ng Tinago at Mambalot Falls ay unti-unti nang nagiging malabo. Kayang pa siya, babalik na lang kami ng Iligan in the future. Hindi man natuloy ang plano naming puntahan ang mga sikat na waterfalls ng Iligan dahil sa ulan. Napagtanto ko na minsan hindi sa destinasyon nakasalalay ang tunay na saya ng isang pamamasyal. Kasi kahit sa anong destinasyon pa yan, basta't nakaranas ka ng totoong saya, iyon ang mahalaga.